Hi guys, this is Leah Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pinayagan ako ng amo ko. So hindi ko lang alam kung na-upload ko na yung video ko about doon sa nag-aalangan ako na magpaalam kasi nga baka hindi ako payagan, and alam ko sa sarili ko na kapag hindi ako pinayagan, sasama yung loob ko and hindi agad natatanggal yung sama ng loob ko, ganyan. Kaya ayokong subukan. Pero naghanap ako ng tiyempo. So time ngayon is August 12. So, August 14 yung birthday ko. Malapit na. Kagabi, August 11, natsambahan ko siya. Ako guys, pag nagpapaalam ako sa amo ko, tinatansya ko muna kung good mood. Tinatansya ko muna kung, alam niyo yun, hindi nakasimangot, hindi bad mood. Ganyan kasi ako sa mama ko kapag halimbawa, nung high school pa ako, pag nakikita ko yung mama ko na naninigarilyo, ibig sabihin yan, kalma yan siya, at peace. Kahit anong hilingin mo dyan, basta nagsisigarilyo yan, papayag yan, basta meron. Halimbawa, sabihin ko sa kanya, Mang, bili tayo ng storybook, may nagbebenta sa school, ganito, 20 isa. So, ayan, sisigarilyo yan siya, kakausap-usapin mo. Tapos, ayan, kumuha ka dun sa may bag, may 20 ata dun. Diba? So, inantay ko yung tiyempo, kung kailan ako makatiyempo na hindi bad mood yung amo kong babae. So, ngayon, pinapainom niya yung bata ng gamot. So, nag-aalangan pa ako magpaalam, pero tinitignan ko yung mukha niya. Gusto ko talagang magpaalam. Kasi nga, once in lang to 1 year, baka wala na ako dito next year, hindi natin alam kasi mag-e-end na yung kontra ko, hindi natin alam anong mangyayari. So eto na lang yung chance ko and gusto ko talagang puntahan. So sabi ko sa kanya, Ma'am, pwede ba akong umabsent ngayong Miyerkules? Sabi niya, sige. Hindi siya nagtanong kung saan ka pupunta, kung ano gagawin mo. Sabi niya, okay. Why? Gumanon siya. Sabi niya, okay, why? So, parang naiyak ako. Sabi ko, it's my birthday and I want to go to Ocean Park. Sabi ko, ganun, okay, you can go enjoy. You go with your friend? Sabi ko, no, only me. Ha, really? By yourself? Alone? Sabi ko, yes, ma'am, I can do it. I keep on going out by myself before. Sabi ko, ganun. Sabi niya, okay, take care. Sabi niya. Tapos, ayun, kasi nga, naririnig niya sa bata. Malayo pa yung birthday ko nung nakaraan. Ino-open up ko na yan sa bata kapag nag-ano kami. Kapag sabi ko sa kanya, sabi niya, saan ka sa birthday mo? Sabi ko, mag-Ocean Park ako. Sabi ko ganun sa bata. Sabi niya, stop it, Jen. Stop it, Jen. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan sunduin mo ko sa school. Ayokong iba yung magsundo sa akin. Kapag birthday mo, kailangan ikaw yung magsundo sa akin. Sabi niya ganon. Akala niya kasi may pasok na siya noon. August 14 kasi nakaraang taon. May pasok siya. So, gumising talaga siya ng maaga noon. Nung time na naalala ko pa talaga, hindi ko makakalimutan. And bago pa lang ako noon pa lang, 2 buwan pa lang mahigit. So, ang ginawa niya, first day niya yun ng school, so antok-antok pa siya. Tapos umupo siya sa may upuan and then umiiyak siya. Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, birthday mo ngayon, diba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, naiyak ako nung time na yun. Tapos niyakap ko yung, kasi nga bawal siyang yakapin. Wala naman sinabi yung amo ko. Pero yung sobrang ng heart ko ba na naalala niya. So inano ko yung ulo niya, ginanon ko. Tapos hinipo-hipo ko yung buhok niya. Sabi ko, thank you. Tapos sabi ng papa, oh, bakit mo alam na birthday niya? Sabi ko, naglalaro kasi kami parati. Tapos parati, halos 1 linggo niyang pinaghahandaan yung birthday ko. Parati niya ako binibigyan ng gift. Kahit yung mga laruan niya lang, binabalot niya yan ng plastic or ng box. Tapos may nakasulat na happy birthday. Sabi ko, gano'n. Tapos natuwa yung amo kong lalaki kasi nga malapit ako sa bata. Kahit nung time na yon, June, July, August, 2 months pa lang ako sa kanila. So, malapit na sa akin yung bata. Ayan. So, nung nakaraang araw, sinabi ko sa kanya, ayan, sabi niya, hindi pwede, maglalaro tayo dito, sabi niya ganon, dito ka lang sa bahay. Tapos sabi ko, hindi nga, kailangan makapunta ako kasi libre yun, pag birthday ko, pag hindi birthday, mahal na siya, sabi ko ganon. May pera tayo? Wala tayong pera, diba? Alam mo naman na pinapadala ko sa mama ko yung pera. Wala nga tayong pambiling pagkain, sabi ko sa bata. Kasi minsan gusto niyang bumili nung sushi. So, mahal yun, 20. Minsan sinasabi ko, so, wala tayong pera, manahimik ka dyan.
pag sinusundo ko siya sa school, tas gusto niya bibili kami, sabi ko, wala tayong pera, pinadala ko na lahat sa mama ko. Ginanon ko yan siya. So, sabi niya, sabihin mo sa mama mo, wala kang pera, tapos iwan mo dito, kainin natin, bili natin pagkain, sabi niya ganon. Tapos nung nakaraan, pagka inaasar ko siya ba, halimbawa, meron siyang mga ginagawa, tapos inaasar ko, tinatawanan ko, you are not allowed to go in Ocean Park in your birthday, Jen. Gaganon yan siya. So, naririnig ng amo kong babae. So, medyo may idea na siguro yung amo kong babae na aalis ako. Kaya nung nagpaalam ako kahapon, tumawa siya. Sabi ko, can I absent on Wednesday? Sabi ko ganon. Tapos sabi niya, okay, why? Sabi niya ganon. Sabi ko, it's my birthday. I'm going to go in Ocean Park. Sabi niya, oh, really? Sabi niya, okay, enjoy. Sabi niya ganon. Sabi ko, basta gigising ako ng maaga noon, maglilinis ako, sabi ko ganun sa kanya. Tapos kaso nag-aalangan ako ano yung pagkain niya sa tanghali, sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, mag-order na lang kami ng pagkain, dalawa lang naman kami, sabi niya ganun. And may activity yung bata sa hapon, so gabi na din kami makakauwi. Sabi ko, sige, magluluto ako ng hapunan nyo, iwan mo na lang dyan yung lulutuin, sabihin mo lang sa akin kung ano yung lulutuin. Pagdating ko, magluluto ako, sabi kong ganun sa kanya. Tapos so yun, natuwa ako. So, siguro sa sa Miyerkules, maaga ako gigising, maglinis ako ng maaga para makaalis ako ng umaga. Alas 9 siguro kailangan tapos na ako. And also, natuwa lang ako guys, kaya kailangan pag may gusto kayong hingin sa amo nyo, ang gawin nyo, tansyahin nyo na good mood siya, hindi yung nakasimangot. Pero yung amo ko hindi naman nakasimangot, kanina lang nag-away sila malala. Alam nyo bang nakakahiya kasi nga yung bata is basa yung buhok katulad nito. So ang ginawa ko is doon ako mismo sa may malapit sa mesa kasi kailangan kong i-blower yung bata. Tapos biglang nag-uusap sila, biglang tumaas ang boses, biglang nagsigawan na, tapos nandun din ako. Tapos nagsigawan talaga sila, malala na talaga yung away nila. Parang may gustong gawin yung babae na ayaw ng lalaki, parang sa nila yun, sa income tax nila, na parang ang gusto ng babae is bayaran pati yung sa nanay niya. Ngayon, ayaw ng lalaki kasi nga labas na yun eh. Basta nag-away sila dyan. Pero sa huli nanalo din yung babae. So, nag-away sila, nagsigawan, nakakahiya. Tapos sabi nung lalaki sa akin, kasi nga nagbo-blower ako, so nakaharang yung wire ko. Sabi niya, excuse mo na Jen. Sabi niya ganun, mahina yung boses niya. Tapos may umano na naman, tumaas na naman. Tapos bad trip na yung amo kong babae, hindi na makausap ng matino. Hindi rin ako nang ipag-usap sa kanya. Basta inasikaso ko lang yung bata, nagluto ako ng pagkain. Tapos yun, naligo siya. Hindi talaga sila nag-usap. Naligo siya, tapos yung amo kong lalaki dito sa may sofa, nakahiga lang. Ang ginawa ko, pinakain ko lang yung bata, tapos hinanda ko yung mga pagkain nila. Tapos siya lumabas. So alam ko na pag lumabas yan, magluluto na ako ng pagkain niya. So nagluto ako ng pagkain niya. Maya lumayas na, wala na naman sa may mesa. So nag-focus lang ako sa bata. Tapos sinabihan ko yung amo kong lalaki na, kumain ka na sir. Sabi kong ganun, andyan na yung pagkain sa mesa. Ganun lang ako. Tapos pinuntahan ko siya sa kwarto, labas lang kasi nakasarado yung pinto. Sabi ko sa kanya, ma'am, okay na yung pagkain. Tapos hindi ko na inantay na magsalita. Tapos umalis na ako. Tapos, edi sabi ng lalaki ngayon, sumagot ba si madam nung tinawag mo? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, hindi. Basta pagkatapos ko sinabihan, lumayas na ako kaagad. Edi pinasok niya doon sa loob. Sabi niya, kain na. Sabi niya ganun doon. Kumain ka na, kain na tayo. Tapos, lumabas siya. Hindi siya sumagot sa akin. Sabi niya ganun. Galit siya. Tapos tumawa na naman kaming dalawa. Maya dumating yung babae. Nakasimangot siya. Pagka ganyan, parang sanay na ako. Dati na i-stress ako pagka ganyan. Nag-aaway sila parang Ngayon, bahala kayo dyan. Mag-aaway kayo. Kaya gawin ko lang yung trabaho ko. Tapos hinanda ko lang yung pagkain niya. Tinakpan ko yung pagkain niya. Ayan, kumain siya. Tapos pagkatapos, sama pa din yung loob niya. Kinakausap-kausap siya ng lalaki. Tapos umalis siya. Sabi niya sa akin, painumin daw yung bata ng gamot. Pagkatapos nakasimangot pa din, pinabayaan ko. Tapos naglaro lang kami ng bata, tapos na ako kasi sa gawain ko. Basta bahala sila dyan mag-away. Tapos nakaano na siya, naka-toothbrush, malinis na yung mukha niya. Ayun, ngumingiti na, may saltik nga. Matino na yung sarili niya, matino na. Tapos nitong pagsarado ko ng pinto, puro thank you na yung narinig. Thank you dyan, bahala ka dyan.
Buti nga siya guys, pag nagalit yung amo kong babae, madali lang mawala, galit siya. Wala pa yung mga 1 oras, matino na yan siya uli. Pag ako magalit, ewan ko lang. May ano nga ako may kapatid ako na ilang taon na hindi ko pinapansin. Yung tito ko namatay na lang, hindi ko pinapansin. Kasi nga nagalit ako nun kasi kinampihan niya yung tita ko. Mali naman, bata pa ako nun, tsaka naniwala siya sa chismis ba. Tapos ayun, umalis sila sa amin, hindi kami nagpansinan, pati yung mama ko. Tapos hanggang sa huli na namin nalaman, namatay na siya. Hindi pa rin nagpansinan sila ng mama ko. Tapos kami rin, hindi rin kami nag-reach out sa kanya na pamangkin niya. So, nandun yung regret, pero yung pride ko talaga malala talaga. Pinipilit ko siyang ibaba yung sarili ko. Minsan tinatry ko. Napakamaldita ko talaga. Unang tingin talaga sa akin ng tao, yun agad yung makikita, yung kamalditahan ko, tsaka yung the way I look, the way na tumingin, the way na magsalita. Malala talaga yung maldita ko, malala. Tapos, yung kapatid ko, sila na yung nagre-reach out sa akin. Ano pa yan pangalawa ako sa bunso. Pero sila na yung nagre-reach out sa akin kapag nagagalit ako. Kasi hindi talaga ako namamansin. Kahit ilang taon pa yan. Yung isa kong kapatid, 7 years. Siya na yung nagre-reach out. Siya na yung tapos pinapabayaan ko pa din hanggang sa huli na parang na-break na yung yung bakod na nakalagay sa akin sa galit ko dati. Lalo pag umiyak talaga ako, doon ko na parang nasusumpa ko ba na hanggat hindi talaga ako mamamansin. Kaya yun yung iniiwasan ko pag nakipag-away ako sa mga kaibigan ko. Kasi pagkatapos nun, kahit wala na akong kaibigan, okay lang. As long as ayaw na kitang maging kaibigan, ganun ako. Pag isang beses nasira yung yung tiwala ko sa'yo, yung pakikisama ko sa'yo, hindi na katulad ng dati, hindi na yun mababalik. Kasi, hindi na talaga. Pag kasi kaibigan ko yung tao, ikaw yung priority ko, lalo sa mga kaibigan ko, sila yung priority ko, kahit tinatry ko talaga na kahit maldita ako, kahit ganto ako, pero tinatry ko na kung ano yung gusto nila is sinusundan ko, or basta pag pinoprotektahan ko sila, gusto ko katabi ko sila, makaupo, ganyan, kahit na maldita ako, kahit na inaaway ko yan sila, pero sa deep in my heart, mahal ko sila, at sila yung priority ko dito sa Hong Kong, sila yung iniingatan ko ba, kaya namamasama ng ibang kaibigan, hindi ko naman kaibigan talaga, parang nasalta lang siya sa amin ba, nasama lang, and yun nga, gusto niyang maupo sa tabi ko, kaso nga lang, yung kaibigan ko yung hinila ko na umupo sa tabi ko, so doon nagalit siya sa akin, kasi nga, bakit ganyan, parang pinamukha ko talaga sa kanya na ayaw ko siyang katabi, para sa akin kasi, kaibigan ko yung gusto kong katabi, pero yung action ko ba, talagang maldita, talagang malala. So, ayun lang. Kaya, ayoko din na mahindian ako, kasi pag isang beses ako hinindian, hindi na talaga ako lalapit sa'yo, manghihingi ng pabor o ganun. Hindi na talaga, isang beses lang yan. Kaya pag nahindian ako, ganun din ako guys. Iwan ko anong ugali meron ako. Kaya ayoko talaga, iniiwasan ko hanggat maaari. Sabi nga ng kaibigan ko, di ba yung Bacolod, City of Smile? Tapos parang napatingin ako sa kanya. So ano ako dun, exempted ako, dapat pala smile yung taga Bacolod, tapos ako ganto yung mukha ko. Hindi ko alam, ito na talaga. Alam nga naman, ngisi ako ng ngisi dyan. Basta parang may mood ako minsan na gusto kong tahimik, na meron ding minsan, introvert siguro ako. Hindi ko maintindihan kasi nga, pag mga bagong kaibigan, hindi ako agad nagtitiwala. Mas okay na pag bagong kaibigan, yung ipapakilala lang ba, kaibigan ng kaibigan. Hindi agad ako nagbibigay ng trust niyan. So, ginagawa ko is tahimik lang ako. Yung hindi ko masyadong pinapapasok sa sarili ko ba, hindi ako feeling close, ganyan. Ganyan ako, mga siguro 3 or 4 na meet up. Doon ko na maano yan na, okay, kasama na kita sa kaibigan ko, ganon. Pero pag mga 1, 2, hindi pa 3, mga 4, 5, yan. Yung mga kaibigan ko dati, yan si Tina lang talaga yung unang kita ko pa lang, magaan na yung loob ko kasi nga, parang yung ugali niya, tsaka ako, parang pareho, and hindi siya yung madamdamin ba. And, ayan, si Jinky, yan, tawag nito, mapagpasensya, tahimik. So, nung una nga, hindi ko rin yan siya pinapansin pero ako yung naging unang kaibigan niya. Sinabi ko siya, sumama siya sa amin. Pero iniiwanan ko siya sa trail. Hindi siya yung kasama ko parate
nung nag-high kami, kasama ko parati yung kaibigan ko talaga si Tina. Tapos siya pinapabayaan, hindi ko naman pinapabayaan, pero kasama niya yung iba naming mga kaibigan and subscriber ko. Pero hindi talaga ako yung nakikipag-usap, nakikipagbiruan sa kanya, ganyan. So, ganun ako. Ilang ano niya pa yun, ilang meet up pa namin bago niya napatunayan na yun nga, tanggap ko na siya bilang kaibigan ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.